agimat, medalyon, mutya at bertud ay pinaniniwalaang may kapangyarihan at kakayanan, gaya ng pagbibigay proteksyon sa kung sino man ang magtangi nito. Isinabuhay din sa mga pelikula ang mga konsepto ng anting-anting, gaya na lang ng mga pelikula na Ramon Sevilla Sr. bilang si Nardong Tuti. Maituturing na isa sa mga bahagi ng kulturang Pilipino ang mga anting-anting at agimat. Ngunit, paano ba nagsimula ang mga ito at nagpatuloy sa kasulukuyang panahon? May mas malalim ba itong pagpapahalagang espiritual o maaari din ba itong maituring na psikolohikal? Sa probinsya ng Quezon, matatagpuan ang banal na lugar ng Dolores. Dinarayo ito ng mga mananampalataya at mga naghahangad ng himala. Maraming uri ng paniniwala at pananalig ang ganap sa Dolores. Isa na rito ay ang usapin ng anting-anting. Ay dito marami. Gawa na ito yung mga banal na lugar. Maraming naniniwala, maraming meron. Nakausap namin ng ilan sa mga kilalang manggagawa ng anting-anting at agimat dito sa barangay ng Santa Lucia. Ang tunay kong pangalan, Diosdado Verdadero Encantadores. Kilala ko sa ngalang Kuya Dudong. Ako si Ricky lang to. 47 years old. Taga rito Santa Lucia, Dolores, Quezon. Ang lahi talaga namin ay talagang mag-aanting. Taga Cavite po ako. Ang father ko taga Kawit, Cavite. Albularyo pa siya, misyonary kung saan. Nawala na siya, akong kapalit. Binabasa kasi akong mga libro na sikreto noong unang panahon na yung ginagamit nila para makaligtas yung iba. Ang aking pong ama at ang aking pong mga ninuno ayon po doon sa aking ama, ikinikwento po nila yung aking pong mga ninuno ay marahil po yun po ang aking mga tinataglay na ipinagkaloob po sa akin. Ating tuklasin, ano nga ba ang anting-anting? Yung iba mutya, yung mga likas na katulad sa mga niyog na walang mata, batong kalong, mga ganyan. Yung iba ay mga gawa na ng tao, yung katulad ng mga medalyon, pati ibang uri ng medalyon, yung mga sa Diyos Ama, yung sa Mahal na Birhen, yung mga Santo Niño, marami uri. Cross, merong bed na sa baywang. Yari sa pilak, sa tanso. Meron din damit, pero puno ng orasyon. Bagamat marami na ang modernong kaugalian, hindi pa rin naglalaho ang anting-anting. Sa katunayan, ay marami ang patuloy na naniniwala rito. May hawak akong samahan, dalawang klase. Isang puro dasal, yung katipunang karunungan katasasang pananampalataya. Pero yung Philippine Christ Spiritual Healer, bago lang, itong mga magto 2 years pala. Ako pa rin ang founder noon. Puro manggagamot yun. Marami po kayong kilala na meron po noon, gumagamit po noon at naniniwala po doon? Ay dito marami. Gawa na ito yung mga banal na lugar. Maraming naniniwala, maraming meron. Marami pa rin sa ngayon. Marami pa rin sa ngayon ang mga naniniwala sa mga anting-anting dahil una nga sa lahat ay ito naman ay kaloob sa atin ng Panginoon. Saan taon? Ilan po yung lumalapit sa inyo para po dumulog tungkol sa anting? Bako, order by order eh. Order ba? Order. Nakikipagtagpo sa inyo po or? Online. Tapos kay alam na nila ang cellphone ko, tumatawag na siya, igawa mo ko ng ganito. Igawa mo ko ng ganito. Paggawa ko ng ganon, i-LBC ko nila. Kadalasan ng mga lumalapit, yung may mga paniniwala, sumasampalataya, naniniwala sa mga lihim na salita na ginagamit namin. May mga naniniwala na sila ay gagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos Ama. Iba't ibang uri o klase ng anting-anting. Iba't iba rin ang bisa at hiwagang dala nito. Dalawang klase kasi yan. Yung sa masama,
Meron naman sa mabuti. Ito ay sa paggawa ng kabutihan at sa mga sakripisyo. Iba-iba ang pamaraan sa paggamit. Tulad ng mutya. Ang mutya, binababad sa tubig, dugo ng puting manok pag bilog ang buwan. Yun lang. Ay, wala nang dasal yun. Yun namang mga ganito, kailangan ding dadasalan mo kasi may nangakaukit ng mga salita. Pero yung agimat, isa sa pangalan ng Diyos. Ito talaga ay sa mga salita ng mga Panginoon. Ito, maraming proteksyon. Lakas ng katawan at saka yung hindi ka matatalo sa lamig ng takbo ng panahon. Ito naman yung St. Joseph sa aking magulang na taglayin ko nga sa at akong araw ay pinakalaya sa kanyang mga anak. At kung mayroon mang akong makaka-enkwentro na gagawa ng hindi maganda sa akin, ay dasalin ko lamang at humingi ako ng tulong sa St. Joseph. At ito naman ito yung bato na sumibad sa akin nung ako namimingwit sa ilog. Pinagkaloob sa akin ito ng isang kasamahan. Ito ay kahoy na sinukuan. Ito naman ay kristal na galing sa mga kuweba. Bayag usa nang ako'y naghuhukay sa lupa, nakuha ko, pinagkaloob sa akin. Tulad ng gumawa ko ng mga belt na protection sa gamit din sa gira. Ang paghina nito ay ang paggawa ng hindi maganda sa kapwa. May ilan na ginagamit din ito bilang panggagamot at panglaban sa masamang espiritu. Matagal na po yung nasa ospital yung bata na punta lamang sa isang albularyo, binugahan laang po ng luya, ayun po ang nakagaling. Hindi po kayang pagalingin ng doktor ang balis at tusog. Kasi kaya lang naman ako nagkahilig dyan, gawa na sa paggagamot. Pag marunong ka, madali lang yung paghihirap mo naman sa mga pakalasa. Karera ng bisikleta na nagkaroon ng may nabanggang bata ay pumutok ang baba. Ngayon ay nakita ko po ito na baak ang baba niya na halos gasin laki ng bibig ng bata. Ito po yung aking hinawakan. Pagkahawak ko po noon, nakita ko po ay para po siyang naghilom ng sugat at nawala yung dugo. Hindi naman ako ang mismo nagpapagaling sa kanila. Ang pagsampalataya sa ating makapangyarihang Diyos Ama, iisa naman ang ating Panginoon. Yun ang nagpapagaling na ginagawa lang kaming mga instrumento para sa kanilang pagkagalingan. Pinaniniwalaan na hindi sapat na magkaroon lamang ng anting-anting. Ito ay patuloy na dinadasalan. Kadalasan, ang mga dasal na ito ay tinatawag na bulong pansalamangka at orasyon na nakasulat sa lengguwahe Latin. Ito po yung aming libro na pinagkaloob po sa amin na mga nagbigay sa akin. At ito po ay mga salitang Latin, meron din po mga Tagalog. Ito po ay hinango sa malaking Biblia ng panahon magpahimala ang Panginoon. Ay kaya ito ipinasalin sa salitang Latin ay upang hindi malaman ng mga kalaban. Alam naman natin ang ating mga kalaban ay ang mga sa mga kaliwa. Sa modernong panahon, tuwing Biyernes Santo, nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya sa bundok Balahaw. Ito daw ang tamang panahon at araw para palakasin ang bisa ng kanilang anting-anting. Kasi lahat ng dating dun ng hindi pumayag. Pero ito po ay mayroon din mga panalangin, may mga sakripisyo din po ito. At ito po ay dinadasalan din namin. Kasi dito sa mundo, marami tayong kalaban dito. Na masasama, may espiritu, may tao. Ngunit, gaano nga ba kabisa ang mga ito? Bago pa man tayo nasakop ng mga Kastila, kilala na ang mga ninuno natin sa paghawak at paggamit ng mga talisman at agimat na pinaniniwalaang makapangyarihan. Naukit ang paniniwalang ito sa malalim na espiritualidad na resulta ng animismo
at Katolisismo. Sa Babaylan, nagsimula yung mga agimat-agimat. Doon na po yun. Kasi sa Illustration Tribe, nagkaroon po yun ng tribal war. Ang tribal war po, dato sa dato. Sultan sa sultan, ganyan. Pinuno sa bawat tribo. Naglaban-laban yan. Doon naglabasan yung mga agimat-agimat. Noon pa man ay kasama na ito ng ilang kilalang tao. Tulad na lamang ng ilang mga bayani, gaya ni na Emilio Aguinaldo, ang utak ng katipunan na si Gat Andres Bonifacio, at si Macario Sakay. Maging sa ngayon ay may ilan pa ring nagpapatunay sa bisa nito. Ako'y nag-umpisang maniwala sa mga agimat at anting-anting. Kasi nung kung ako'y nagtatrabaho sa isang gasolinahan, meron po ako naka-adita na tao. Ako daw po'y pag-aganaw niya. Binaliwala ko lang ngayon. Ngayon yung time na tuwing maga ako'y napasok po, doon po nag-umpisa yung pagsakit ng tiyang ko. Pero habang tumatagal, lalo siyang sumasakit. Hanggang sa hindi na ako nakapasok ng trabaho ko. Ngayon, nagpatingin ho kami sa mga iba't ibang espesyalista na doktor na sabi, meron lang daw po akong ulcer. Nagbigay naman po sila ng gamot noong time na yon. Pero nung iniinom ko na po yung gamot, hindi rin po tumatalab. At least, iniluluwa ko po yung mga gamot na iniinom ko. Hanggang sa nag-ultrasound na po kami, wala naman pong nakita sa ultrasound na ako'y may sakit o ano. Nung time na yun ay hindi po makakain. Sinusuka ko po yung mga kinakain ko. Kahit pa ho i-blender ng asawa ko yung aking mga pagkain, iniluluwa ko pa rin, hindi ho matik ng aking sikmura. 2 buwan po nagtagal na ako po'y hindi na po makakain at hindi na po ako makadumi. Talagang sobrang sakit na po yung tiyan ko. Parang yung pong aking tiyan, kala nyo bagay parang pinipisil hanggang sa hindi ko ako makahinga. Tumawag po kami ng albularyo na nakita po sa loob, meron daw pong nagalaw sa akin. Na ano po sa isip ko na yung sinabi nung nakakaalitan ko pong lalaking yon. Doon na po ako natakot. Bigla pong umano sa isip ko na yung aking pong tiyuhin na manggagamot din po. Ayun po ang aking kaagad na papuntahin doon sa amin. At ang sabi sa akin ng tiyuhin ko, ba't daw ngayon lang sinabi sa kanya na ako'y 2 buwan na gayon. Meron nga daw pong gumagalaw sa akin. Ngayon meron po siyang inilabas na bolang kristal na nasa loob, meron po siyang Santo Niño. Nilagay niya po sa isang basong tubig at dinasalan niya po yon. Ngayon nung ininom ko po yung para po akong binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ko at parang gusto ko nang ilabas yung kung ano man yung nasa katawan ko. Then time po ako nasa ospital. Wala naman pong naanin doktor na ako naman daw po walang nararamdaman o yung pinipisil po yung tiyan ko na talagang wala na po yung sakit niya. Ngayon sakala po sinabi ng aking tiyuhin na umalis na daw po yung nagpapahirap sa akin at talaga daw po ako barang. No? Kaya po ako naniniwala kasi ito pong bigay po sa aking agimat para po sa kontra barang o ano man po yung para kontra sa masasamang espiritu. Ito po ang binigay sa akin ng aking tiyuhin para po sa gabay din o para po hindi na po ako sa mga barang o masaniba o ano man po. Sa kabilang dako ay mayroon namang hindi naniniwala sa bisa nito. At ang ilan din ay may mga negatibong pananaw. Anting-anting, hindi yan mula sa Bible. Pero ano po yung mga madalas pong paniniwala nito? Hindi po natatabla ng dala, gano'n? Nakaw, ayoko nung gayon. Hindi talaga kayo naniniwala. Usually yung perception ko ng agimat is mga kwintas. Parang alam ko naman na hindi siya totoo. Parang hindi naman ako naniniwala sa kanya. Sasabihin yung ang anting-anting kasi, yun ay pangkaraniwan lang yan. Kwento. Basta sinasabi ng Panginoon, ang sino man manalig sa akin ay maliligtas. Sapagkat siya lang ang higit na makapangyarihan at hindi kung ano man yan nakatawa sa akin. Ito ay isang hayag na usapin, ngunit sa iilan, ito ay mananatiling sarado. Bagamat madami rin ang hindi lubos na naniniwala, hindi pa rin mababali ang paninindigan
at pananalig ng mga mananampalataya. Kasi ganang akin, talaga dapat maniwala sila. Kasi yun nga, sa Diyos yan yung agimat sa Diyos. Pasa na ang karamihan. Habang buhay pa ako, ang karamihan sa alam ko nasa mga tao na nag-aral din ng panggagamot. Ganun. Tapos, siniservisyohan nila. Sa aking palagay, sa aking maaari itong ipamana sa mga anak o ibigay ng hindi nila alam. Dahil ang nangyari po sa akin, ito po ay hindi ko alam na mayroon po pala ako na tinataglay na ganito. Ay nasabi ko po sa magulang ko, kaya sinabi po lang sa akin ay yan ay hindi ko pwedeng alisin sa iyo at yan ay iyong gabay. Batay sa konsepto at paniniwala ng mga tao sa anting-anting, hindi maipagkakaila na maituturing din itong malaking bahagi ng psikolohiyang Pilipino. Dahil ang mga ito ay naging pamana na at patuloy na pinapamana sa bawat henerasyon, ito rin ay naging sandigan ng lakas at proteksyon ng mga mananampalataya. Dahil walang kakayahan ang iba na lumapit sa mga doktor, tanging anting-anting ang naging alternatibo para sa kanila. Ito ay pagtugon hindi lamang sa espiritual na pangangailangan, kundi pati na rin sa psikolohikal na aspeto. Kami ang Dusikodos at ito ang anting-anting, ang hiwaga at salamangka ng mga agimat.